o pagpapastor. Ngunit alhamdulillah mga mahal na tagapakinig, ako na po ngayon ay naging isang Muslim sa awa at habag ni Allah na tagapaglikha. At alhamdulillah, ang kwento sa aking buhay na naging balik Islam ako ay pagpunta ko rito sa Qatar, nag-uobserba ako tungkol sa mga Muslim. Kasi nung dumating ako rito, yung time na yun ay gabi. At siyempre, dahil sa pride ko, nag-obserba ako sa mga Muslim na mga kapatid. Nung pagtunog ng adhan o call to prayer o linguistically announcement, nung tumunog nun, nung nakaupo ako sa kema, kasama ko yung mga Muslim na mga bagong kaibigan, nagtaka ako kung bakit sila nagsilabasan sa loob ng kema nung tumunog yung adhan. At napansin ko sa kanila mga mahal na tagapakinig, ay nagsipaghugas sila ng mga mukha, mga nagmumumog, naghugas ng mga kamay, mga paa. At maya-maya bumalik sa kema, sa malaking tent, tinatawag namin kema. At doon, yung tinatawag ngayon sa wikang Arabic na sunna, nagsusunna sila, nagpipray, iisa-isa. At doon ko napansin at nabasa ko ito sa pag-aaral ko sa Mountain View College na ganito magdasal ang mga propeta. So na-appreciate ko kaagad kung bakit sila nagpapatira pa ngayon sa pagdarasal, mga mahal na tagapakinig. At naisip ko at doon ko na-realize yung pagdarasal nila ay sabay-sabay. At talaga bang pumasok kaagad sa isipan ko na magtanong tungkol sa pananampalatayang Islam. Na magtanong at manaliksik tungkol sa pananampalatayang Islam. At yun nga mga mahal na tagapakinig, hindi nila ako makausap sa wikang Tagalog, sa wikang English, dahil sila po ay Egyptian at sila po ay Nepali. So, ganun po mga mahal na tagapakinig. Tumawag yung isang kaibigan ko ng Palestinian at nag-usap kami through English. At doon ko nalaman tungkol kay Jesucristo dahil nag-search ako na ganito si Jesucristo, si Propeta Jesus ay isang Panginoon namin at ipinaliwanag niya sa akin na si Propeta Jesus pala ay hindi Panginoon, Propeta. At hindi pa ako kontento noon mga mahal na tagapakinig at pumunta ako rito sa Fanar Islamic Cultural Center at nakausap ko yung ustads na si Abdul Kader Abbas at hindi kami habang matagal sa pag-usap dahil may ginagawa, may inasikaso rin siya at binigay niya sa akin si Ustad Abdullah Kote at nag-usap kami at yung pala si Ustad Abdullah Kote ang pagkaakala ko ay talaga bang Muslim na Muslim. Ang nangyari nung nalaman ko, isa pala siyang ministro sa Iglesia ni Cristo, dati-rati, at nakausap ko siya, at doon ipaniliwanag niya sa akin ang tungkol sa pananampalatayang Islam. So, inaanyayahan po namin kayo, mga kaibigan, o mga kapatid na mga Kristiyano, ibang pananampalataya, o non-believers, na manaliksik po kayo. May karapatan po kayong manaliksik sa pananampalatayang Islam. Mga mahal na tagapakinig, may karapatan po kayong manaliksik sa pananampalatayang Islam. Magtanong po kayo sa amin kung ano po ang reliyong Islam at kung ano-ano yung mga haka-haka ninyo na hindi pa nasagot sa mga leader ninyo sa inyong mga sekta, ay malugod po namin kayong tinatanggap dito upang magtanong, manaliksik. O, sino yung magsalita dyan? Si Abdul Karim. Ito, may magsasalita. Isang panauhin natin dito. Ang pangalan niya ay si... bago pala magsalita si Abdul Karim, mayroon daw gustong mag-Muslim dito. Saan ba yun? Bakit kasalanan mo? Hindi mo dila dito. Baka, saan yung mag-Muslim? Gusto mag-Muslim? Nag-iba na siguro ng isip. Nag-iba ng isip, bro?
Oh, nagbago na. Oh, may isang panauhin tayo rito, isang brother natin, ang pangalan ay si Abdul Karim Alamaris. May ibabahagi sa inyo patungkol sa pananampalatayang Islam. Inshallah, Brad, sa iyo na po ang titulo ngayon. Shukran, brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمد رسول الله. سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Katotohanan, ang lahat ng papuri ay kay Allah lamang. Purihin natin si Allah, sa Kanya lamang tayo humingi ng tulong at gabay. Sa Kanya lamang tayo humingi ng kapatawaran. Magpakupkup tayo kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at sa masasamang gawain natin. Sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw sa Kanya, at sino man ang Kanyang iligaw ay walang makapaggagabay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. Si Allah ay nag-iisa lamang. Wala siyang katulad o katambal. Ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang huling sugo at propeta. Sa aking mga kababayan na nanonood sa aming programa, kung saan man kayo sa lugar o sa lupalop ng mundo, kayo ay aming binabati ng pangdaigdigang pagbati ng mga Muslim na Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa Tagalog ay sumainyo ang kapayapaan. Ang aking topic na ipamamahagi sa inyo, mga kababayan, mga kapatid, ay kung ano ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim sa pananampalatayang Islam. Una sa lahat, ang mga Muslim ay naniniwala kay Allah. Si Allah lamang ang dapat sambahin. Siya ay nag-iisa, ang may likha ng sanlibutan. Si Allah ay hindi nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak, at wala siyang katulad at walang pwedeng ihambing sa Kanya. Siya lamang ang dapat sambahin dahil siya ang nagbigay buhay sa ating lahat dito sa ibabaw ng mundo. Sinabi niya sa Kanyang banal na Quran, Kullu nafsin da'ikatil maut. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay o may buhay dito sa mundo ay makakaranas ng kamatayan. Ang pangalawang pinaniniwalaan ng mga Muslim, mga kababayan, mga kapatid, ang mga Muslim ay naniniwala sa mga anghel. Maging ang ating mga kapatid o mga kababayan ay naniniwala din sa mga anghel. Sa Islam, kailangang maniwala tayo sa anghel dahil sila ay naglilista ng ating mga gawa. May anghel na nagbabantay sa kaliwa, mayroon din nagbabantay sa bandang kanan. So kung ang mga ginagawa natin ay masasama, nililista ito ng anghel na nasa kaliwa. Ngunit kung tayo naman ay gumawa ng mabuti, ito ay nililista naman ng anghel na nasa kanan. At sa darating ng paghuhukom, ito rin ang magsisilbing husga sa atin. Ibig sabihin, kung tayo ay gumawa ng masasama at ito ay itinimbang, tayo ay katiyakang mapupunta sa impyerno. At kung tayo naman ay gumawa dito sa ibabaw ng mundo ng kabutihan,
ito ay katiyakan tayo ay mapupunta sa paraiso. Ang pangatlo, mga kababayan, mga kapatid, na pinaniniwalaan sa pananampalatayang Islam, ito ay ang mga orihinal na pinahayag o revelasyon ng dakilang lumikha sa kanyang mga sugo at kanyang mga propeta na kanyang ipinadala dito sa sanglibutan. Unang-una na binigyan ng kapahayagan ng dakilang lumikha, ito ay si Propeta Abraham. Si Propeta Abraham ay binigyan siya ng kapahayagan na tinatawag nating kalatas or yung sa Arabic ay suhuf. Ang pangalawa na binigyan ng kapahayagan, ito ay ang batas na binigay kay Propeta Moises or Musa in Arabic. Siya ay binigyan ng kapahayagan na tinatawag na Torah. At ang pangatlo na pinadala ng dakilang lumikha kay David, ito ay ang tinatawag na Salmo o ito ay ang yung Sabor. At ang pang-apat, ito ay ipinahayag kay Propeta Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ito ay yung tinatawag nating Ebanghelyo ni Propeta Jesus. Ito ay pinaniniwalaan din ng mga Muslim. Ito ay yung tinatawag sa Arabic na Injil. At mga kababayan, bilang panghuli na ipinadala ng dakilang lumikha sa sanlibutan, ito ay pinahayag niya sa kauli-hulihang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala. Ito ay yung tinatawag nating babasahin or Quran. Lahat ng mga ipinahayag sa mga propeta ay dapat nating paniwalaan. Dahil iisa lamang ang nagpadala sa mga ito. Ipinadala at ipinahayag ito sa mga propeta para ituro sa mga tao ng mga nagdala nito ay yung mga propeta at mga sugo. Bilang pang-apat, mga kababayan, ang mga Muslim ay naniniwala din sa mga propeta. Magbabanggit tayo ng mga propeta na nabanggit sa banal na Quran na siyang pinaniniwalaan ng mga Muslim. Ito ay si Noah, si Abraham, si Ismail, si Isaac, si Propeta Solomon, si Aaron, si Juan, si Jesus, at ang kauli-ulihang sugo na si Propeta Muhammad. Silang lahat ay mga propeta. Kung ating aalamin ang kanilang mga kasaysayan, silang lahat ay mga propeta. Ngunit walang pagtangi-tangi sa mga propetang ito dahil iisa lamang ang nagpadala sa kanila at sila ay mga Muslim. Bakit kung nasabing mga Muslim? Dahil sila ay sumunod at tumalima sa kagustuhan ng dakilang lumikha. Kailangan sundin natin ang lahat ng itinuro ng mga propeta at mga sugo dahil sila ay piniling tao ng Diyos o ang dakilang lumikha at kailangan ding igalang natin sila. Sila ay binigyan ng kapahayagan sa sangkatauhan para magbigay ng babala sa ating mga masamang gawa at magturo sa mabubuting gawa. Ang panglima na pinaniniwalaan sa pananampalatayang Islam, ito ay ang araw ng paghukom o yung tinatawag nating Day of Judgment. Ang araw ng paghukom, maging ang mga kapatid natin na mga Kristiyano ay naniniwala din dito. Dahil kailangan pang maniwala, dahil kung hindi tayo maniwala na walang araw ng paghukom, walang silbi ang ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Gaya halimbawa, kung sa Pilipinas mayroong tayong nababalitaan na may mga kaso, halimbawa mga holdapper, mga terorista, at nahuli sila ay niliti sa husgado, kung sila ay walang salapi, sila ay makukulong.
Ngunit kung may pera yung nakulong o may impluensya, siya ay maabsuelto dahil sa kanyang pera. So, ngunit kung tayo ay naniniwala sa araw ng paghukom, doon lang natin makakamit ang tunay na katarungan. Ang panghuli na paniniwalaan sa pananampalatayang Islam, mga kababayan, mga kapatid, ito ay ang paniniwala sa qadar or yung kapalaran. Tinatawag natin sa Arabic na qadar. Lahat ng nagaganap dito sa ibabaw ng mundo, dapat nating tanggapin. Maging ito man ay masama or mabuti, ito ay dapat nating tanggapin. Dahil ito ay nakaplano na or tinadhana na ng dakilang lumikha. Kung ano man ang ating plano sa ating buhay, mga kababayan, tayo ay naghahanap buhay, nag-abroad, nag-aasawa, naghahangad kung ano-ano man dito sa mundo, ngunit may isang mas mahigit na tagapagplano sa ating mga gawa. Gaya halimbawa, mga kababayan, kung kayo ay palaging nag-attend dito sa aming programa at inaalam nyo kung ano yung pananampalatayang Islam, ano yung katotohanan, at inyong naalaman, at ito inyong inalam, at inyong sinaliksik, at inyong niyakap, katotohanan, mga kababayan, tayo ay dapat magpasalamat sa dakilang lumikha. So, wala na akong masyadong masasabi. Alhamdulillah, naway nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman tungkol sa pananampalatayang Islam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, ang ganda ng paksa na tinlakay ni Brother Abdul Karim. At huwag kang alis bro, diyan ka lang muna. Kung sino yung may mga katanungan sa ating mga kababayan dyan patungkol doon sa paksa na tinlalakay niya, ay welcome po kayong magtanong at maniliksik. At may mga regalo po tayo rito na ibibigay sa mga sinong magtatanong tungkol sa tinalakay ni Brother Abdul Karim o tungkol naman sa mga extra na mga katanungan na yung mga hindi pa nasagot ng mga tao o mga kung sino-sino dyan, ay pwede po kayong magtanong dito. Welcome po kayo. Brother, may katanungan ka? Ha? Taga saan ka po, brother? Ha? Cavite. Bigyan mo ng regalo bro. Sumagot eh. Bigyan mo ng ano. Thank you ha. Toothbrush na ano. Toothbrush at saka ano. Toothbrush. Toothpaste pala. Ngayon po siya kuya oh. Dito ng ngiti. Oh, ano to? Ang taga Cavite daw po si kuya. Maganda yan sa Cavite. Nakapunta na ako. Dahil sa may Tracy Martires. Okay. Brother, may katanungan po kayo dyan tungkol sa Islam? O kaya, anong gusto mong itanong? Yung mga naging haka-haka mo ba? Bakit mag-asawa mga Muslim ng apat na asawa hanggang sa apat? Mga katanungan mo ba na ano? Halika lang. Ito. Ano pa yan dyan? Makikinig ka lang. Makikinig ka na lang. Kayo dyan, brother. Baka may mga katanungan kayo dyan. Ano yung, welcome po kayong manaliksik. Ha? May karapatan po kayong manaliksik. Dahil nandito na po kayo, huwag niyong sayangin ang panahon, mga mahal na tagapakinig, mga mahal na kapatid. Huwag niyong sayangin yung panahon, manaliksik kayo. Bakit ang mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy? Ganun ba? Di ba? Ganda mga katanungan yan. Bakit ang mga Muslim ay nagpapatubo ng balbas? Di ba? Kayo rin, nagpapatubo rin kayo ng balbas. Bakit din? Di ba? Mga ganun. So, yung mga mahalagang, o yung mga haka-haka ninyo ba? Pwede kayo, ha? Bakit kayo pumapatay? Sa totoo lang, hindi naman siguro pumapatay. Iwasan natin yung mga ganun. Bro, kung muna yung tanong na bakit kayo kumakain ng baboy? Halika, brad. Yung tanong ni brother, ito, gwapo tong kapatid ko na ito eh. Ano itong katanungan mo, brother? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Para sa akin kasi bro, yung mga katanungan din sa Muslim, bakit bawal kayong kumain ng baboy? May kasagutan tayo, biblically sa Quranically. Bagoy naman yung tanong. Pwede ba kayong mga Muslim kumain ng baboy? Siyempre, tao tayo. Sa totoo lang, kung kakain ka, ay kakain ka. Pero sa batas ni Allah, bawal kang kumain ng baboy. Pero, kung tao tayo, kung gustuhin natin, ay pwede tayo makakain na. Kainin natin, baboy o kain. Pero, haram ito. Kasi, ipinagbabawal ni Allah na ang baboy na ito ay hindi pwedeng kainin. Pero, tayong tao, kung ano yung papasok sa lalamunan mo, kung pwede mong kainin, pati bato, kung makain mo yung bato, kainin mo. O, di ba? Ganun lang yun. Pero, ang baboy talaga ay ipinagbabawal na kainin. Dahil si Allah lang ang nakakaalam nito at sinabi niya dyan sa Quran na ang baboy talaga ay bawal kainin. Pati sa Biblia, mababasa niyo yan sa Leviticus, na ang baboy ay hindi pwede kainin. Hindi pwede kainin, bawal. Sa Torah ni Moises, hindi kainin ang baboy. Bawal talaga kainin. At tungkol naman sa pagpatubo ng mga balbas, mga mga tagapakinig, tingnan mo si brother, Malubay, Lalagumbay. Ang haba ng balbas. Alhamdulillah, halal yan. Dahil nakita niyo yung kambing at saka yung tawag nito, yung mga karnero. Si brother Lagumbay, bigyan natin ng toothbrush to. Alhamdulillah. Ito. Toothpaste day. Brad. Di ba? Tari ka, Brad. Anong katanungan mo, Brad? Ang haba ng balbas ni brother Lagumbay. Halal yan. Dahil pag nakita niyo yung mga kambing, halal. Mahaba ang balbas. Di ba? Ang baboy, tingnan mo, haram. Dahil walang balbas. Di ba? Sige, tanong mo. Lapit ka rito. Lika rito. Namimiss na kita eh. Ang tanong ko, sa panahon ni Kristo, ang sabi niya, manalangin kayo na walang patid. Pero sa mga Muslim, 5 beses lang kayo manalangin. Saan bang mahirap dito sundin natin? Yung bang kay Kristo sinabi? Hinahinay lang. Ang sabi ni Kristo, sige, yan. Basta natin nga, manalangin kayo na walang patid. Walang patid. Sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga Muslim, sinabi niya nga, magsala lang kayo 5 beses sa araw. 5 beses. Saan bang mahirap dito sundin? Ano yung sala, Brad? Ano yung sala? Yung prayer, prayer. Ano ba dito ang mahirap sundin? Yung manalangin na walang patid o magsala ka lang ng 5 beses? 5 beses? Kasi karamihan sa mga Kristiyano, kay Kristo sila naniniwala. Pero sinabi din Hinahinay lang. Manalangin kayo na walang patid. Maniwala. So, anong pagkakaintindi mo doon sa manalangin na walang patid? Ibig sabihin sa manalangin na walang patid, wala kang indo nga magsala. Prayer sa kanya. Kaya siya pinapatay ng mga tao dahil di na pwede yun eh. Ganun ba yun? Kaya pinapatay dahil hinahinay lang. wala silang magawang trabaho. Diba? Di mas mabuti. So, yung katanungan mo, sinagot mo na rin. Diba? Ikaw talaga, Brad. Pambihira ka talaga eh. Yung katanungan mo, sinagot mo na rin eh. Sino pa yung magtatanong dyan? Dagdagan mo nga, Brad. Liga rito. Dagdagan mo nga. Ano pa yung nasa isipan mo? Para baka kung sakali eh. Matulungan natin yan. Baka makulta na yan mamaya. Sige. Sino pa? Sino pa magtanong dyan? Kaya dyan, Brad. Yung may magtanong dyan. Ikaw, Brad. Liga. Ulit. Diba, Brad? Diba sinabi na ang impyerno at paraiso ay katotohanan? Bakit bumalik ka naman? Nung isang linggo pa yan Mayroon na bang tao nakapunta sa paraiso? O mayroon na bang tao nakapunta sa impyerno? Bumalik na yan eh. Talagang mapapanis tayo dyan. Totoo yun. Ito, ganito ha. Ang tanong mo, ulitin mo. Mayroon na bang tao nakapunta sa impyerno? Sa palagay mo kaya, ano? Wala pa. Sinagot mo na yung tanong mo. Ikaw talaga, Brad. Pamira ka talaga. Wala pang taong nakapunta sa paraiso at taong nakatungtong sa impyerno. Kaya pag tumungtong siya sa impyerno,
Ano kaya mangyari, Brad? Sagutin mo yung tanong ko. Ano kaya mangyari? Ha? Ah. Bakit sinabi niya nga may nakaakyat na sa langit? Ha? Si Kristo nandun na sa langit. Ah. Di ba yung nakapunta na sa langit? Napunta na siya sa paradise. Asa nga napunta? Ha? Iba yung langit, iba yung paraiso. Sige. Iba yung langit sa paraiso. Si Adan, han galing. Saan galing? Bago napunta dito sa lupa. Di ba galing sila sa preso? Kasala sila, pinalayas. Ibig sabihin, si Satanas, kasi Adam, si Eve, magsama sila sa paraiso. Wala pang impyerno. Wala pang impyerno? Ganun ba yun? Ikaw talaga, Brad. Nag-iimbento ka talaga. Hindi nga. Patunayan mo nga. Patunayan mo nga rito. Halika. Dagdag lang yun sa ano.